Ang kasiyahan nga ni Shirley nung makalabas siya sa loob ng kulungan ay napalitan ng kalungkutan matapos ang isang katulong niya ay magkwento na marinig niya minsan ito nga si Shirley at ito ang si Divina kung saan magkiyakap at sa kanyang paghiwari ay may something nga sa kanilang dalawa. Dahil na rin sa banta nga ni Shirley na ngayong nakalabas na siya ng kulungan ay hahanda na nga itong si Divina dahil bagyo ang kakaharapin nga ni Divina sa oras nga na makakigulo siya. Kaya naman sa pangamba ngayon ni Shirley ay susunod niya ang kanyang asawa at dito naman ay patuloy pa rin na parang kapito ko nga itong si Divina kung saan may nangyari kina Raymond. Dito nga ay panghahawakan niya sa leg itong si Raymond nang sa ganun makasunod-sunod pa rin ito sa kanya at makuha pa rin niya ang kanyang gusto. Hanggang kalaunan malalaman na nga ni Shirley ang katotohanan dahil sa kanyang pagsunod dito kay Raymond dahil binabantay niya ang kanyang asawa dahil alam niyang may ahas na nakapulupot dito at kailangan nga niyang alisin ito. Ikakagulat nga ni Shirley pagdating niya sa loob nga ng opisina nga nitong si Raymond kung saan nag-uusap nga silang dalawa ni Divina at rinig na rinig niya mula sa mga bibig ni Divina kung saan ang tinatago nga nilang sekreto na isang malaking pagkakasala nga nitong si Raymond kung saan sobrang kalasingan niya ay may nangyari sa kanilang dalawa. Sa pag-aakala naman ni Raymond na siya ang may kasalanan ngunit hindi dahil talagang ginusto yun ni Divina at siya mismo ang nag-initiate para mangyari ang bagay na hindi dapat sa kanilang dalawa. At dahil sa rinig na rinig nga ni Shirley na ang mga pag-usap nilang dalawa, dito na nga ay parang sinakluban ng langit at lupa itong si Shirley. Babang kasinungalingan ay hindi niya alam tungkol sa kanilang dalawa. Halos hindi matanggap ni Shirley ang mga narinig niya. Galit na galit siya kay Raymond kung saan nakuha pa niya magselos dito kay Adrian. Samantalang wala naman talaga silang ginawang. Sa kabilang banda, sa loob nga ng kulungan, bumalik na nga itong si Pusoy dahil nga sa samang nangyari sa kanya kung saan napagbintangan nga siya at napilitan siya para ipagtungkol ang kanyang anak kahit ayaw at labag sa kanyang kalooban na ipagkanulo nga ito si Princess kahit wala itong kasalanan. Kaya naman hindi nagustuhan ng mga kakosa niya doon sa loob nung dumating siya. Bakit niya ginawa ang bagay na iyon? Kung saan si Princess ay para na nilang anak-anakan, totoong anak dahil prinsesa nga siya sa loob, ngunit paano nagawa na siya ang naging dahilan kung bakit ito nasa loob ng kulungan. Sinabi naman agad ni Pusoy na hindi nila naiintindihan ang bagay na iyon nangyari lamang dahil wala siyang option. Kung talagang nagsisisi umano itong si Pusoy ay sasabihin niya ang totoo at gagawin niya ang nararapat pagdating nga dito kay Princess. Dito na nga kaya magsasabi ng totoo itong si Pusoy at kakausapin niya si Charlene na wala naman talagang kasalanan itong si Princess at napilitan lamang siya dahil may mga taong dumukot sa kanya at pinilit siyang umamin sa kasalanan na hindi naman talaga niya ginawa. Kaya guys, pakaabangan natin ang pagkikita nga ni Pusoy at itong si Charlene kung saan dito maglalahad siya ng katotohanan na kailangan nga na tulungan ni Charlene itong si Princess dahil nakulong ito dahil sa kanya. May mga tao kasi na dumukot nga dito kay Pusoy at talagang pilit siya pinapaamin sa kasalanan na hindi naman kanyang ginawa. Bukod pa roon, maging si Princess ay nadawit na niya dahil nga sa wala siyang option dahil kailangan din niyang protektahan ang kanyang nag-iisang anak. At dahil doon, nalaglag niya itong si Princess. Dinawit niya sa kasalanan na hindi naman talaga nagawa ni Princess yun. Kaya para makatulog na nga siya ng maayos ay talagang ilalantad niya dito nga kay Charlene dahil makakatulong na itong si Charlene na tulungan itong si Princess dahil nasa labas na nga siya ng kulungan at may kapangyarihan siya para tulungan nga itong si Princess. Lalong-lalo na at malaman pa nga ni Charlene na si Princess ang kanyang totoong anak at hindi itong si Libby. Kaya naman pala hindi siya magawang mahalin ni Libby dahil nga sa alam na ni Libby na hindi pala talaga siya totoong ina kundi si Divina ang kanyang tuong ina.